Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong isang bagong kwento na halaw sa tunay na pangyayari. Ito po ay pinadala sa atin ng isa sa ating tagapakinig. At nagmula ito sa lalawigan ng Bicol. At ang kwentong ito ay pinamagatang ang sabongero ng Camposanto. Kung ngayon nyo lamang po narinig ang salitang yan sa lugar namin sa Bicol, ay kinatatakutan ang salitang Camposanto sapagkat ang Camposanto ay nangangahulugang isang sementeryo o isang himlayan. Ngunit bago natin talakayan kung bakit naging ganyan ang naging pamagat ng kwentong ito, ay ayon sa aking mga nakatatandang kapatid, ay maalwan daw ang aming buhay noon. Lalo na nung nabubuhay pa ang aking ama. Naging kilala ang aking ama sa aming lugar sa may Albay dahil na rin sa sabong. At ayon sa aking mga nakatatandang kapatid, ay sobrang alwan ng aming pamumuhay. Para sa akin naman, ay hindi ko yun maintindihan sapagkat sa panahon ngayon, ay sobrang hirap ng aming pamumuhay. Dahil kung dati-rati, kahit nasa probinsya daw kami, ay may mga sarili daw kaming mga sasakyan. Meron pa raw kaming mga owner na pangbundok. Pero sa ngayon, ay nawala na daw sapagkat kinuha na daw ng mga tiyuhin ng tatay ko matapos niyang pumanaw. At ang tanong kung bakit kinuha ay pare-parehas din naman na hindi namin alam. Yun ang dahilan upang halos mabaliw sa galit ang aking ina sa mga kaanak ng aking ama. Subalit ako naman ay halos wala namang maalala sapagkat masyado pa akong masmos nung nangyari yun kay tatay. Iyon din siguro ang dahilan kung bakit ganun na lamang ang galit ni nanay sa iba naming kaanak. Lalo na. Subalit ako naman ay wala na halos maalala tungkol doon sapagkat masyado pa akong musmos nung nangyari yun kay tatay. Iyon din siguro ang dahilan kung bakit ganun na lamang ang galit ni nanay sa iba pa naming kaanak. Lalo na sa side ni tatay. At ganun din sino Kuya Berto at Kuya Baldo na kahit piyesta o Pasko o ano paman ay hindi nagtutungo sa mga bahay ng aming mga kaanak. Isang araw ay nagtungo kami sa bayan ng Albay habang lulan ng isang tricycle kasama si nanay at ang dalawa ko pang kuya na sina Kuya Baldo upang mamili ng malagkit sapagkat
Malapit na ang aking 18 kaarawan. At habang kasama ko pa si Kuya Berto na isa ko pang kuya, ilang sandali lamang ay biglang may itinuro si Kuya Baldo. Ayun o, ayun, ayun! Pagkatingin ko, ay isang napakalaking bahay. At matatanaw ito mula sa tabi lamang ng kalsada. At ang bahay na to ay may mataas na bakod. At napakaganda ng bakod. Talagang pangmayaman. Pagkaturo yun ni Kuya Baldo, biglang nagsalita si Kuya Baldo. Pijong. Tawag sa akin ni Kuya Baldo. Nakikita mo ba yung bahay na yan? Yan ang dati nating bahay. Halos pabulong na sabi sa akin ni Kuya Baldo. Ako naman ay hindi makapaniwala. Ngunit bigla itong sinang-ayunan ni Kuya Berto. Ngunit kasabay nun, ay bigla kong napansin na napatungo si nanay. At biglang tumahimik. Saka biglang napahikbi. Kasunod nun ay tumingin si nanay ng matalim kay Kuya Baldo. Dahilan nun, ay biglang napatahimik si Kuya Baldo sa kanyang mga sinasabi. At hindi na nagsalita pa. Hanggang sa makarating kami sa mismong palengke. Pagkadating dun, ay walang sabi-sabing bumaba si nanay. Pagkadating mismo sa palengke, ay nagsalita ka naman ang tricycle driver at nagtanong. Mga bata, kilala nyo ba? Mga bata, kilala nyo ba si Mang Gaspar? Tanong neto. Ako naman ay napatango sapagkat iyon ang tunay na pangalan ni tatay. Oho. Tugod naman ni Kuya Baldo. Oho. Kami ho ang mga anak ni Mang Gaspar. Tugon pa ni Kuya Baldo. Ganun ba? Biglang tugon ng tricycle driver. Alam niyo ba mga iyo, na napakabuti ng inyong ama, lalo na nung nabubuhay pa. Alam niyo ba, maibahagi ko lang sa inyo ang kabuhayan namin dati, lalo na ng aking mga magulang, ay naglalako ng mga kakanin. At ang tatay ko naman ay isang sorbetero. At sa tuwing piyesta dito sa atin, pinapatawag kami ni Mang Gaspar. At siya ang nagpapakyaw lahat ng kakanin ni nanay at ang sorbetes na binibenta ni tatay. Ngunit bukod sa pagpakyaw sa mga aming binibenta, ay may ibinibigay pang karagdagang bayad si Mang Gaspar sa aking mga magulang. Ganyan kabuti si Mang Gaspar nung nabubuhay pa. Kaya totoo ang sabi ng binatang ito. Teka, kapatid mo ba to? Tanong sa akin ng tricycle driver. Opo kuya. Kuya ko po yan. Kung ganun, totoo ang sinasabi ng iyong kuya na yung tinuro niyang bahay kanina ay dati niyong bahay. Yung malaking bahay na yun, na ngayon ay si Mang Diego na ang may-ari. Na sa pagkakaalam ko ay tiyuhin ng inyong tatay. Kung alam nyo lang,
ay labis kaming nalungkot na buong pamilya sa kinasapitan ng inyong pamilya simula nang nawala si Mang Gaspar. Sa totoo lamang, napakarami naming sumusuporta kay Mang Gaspar. Napakabuting tao ng iyong ama, si Mang Gaspar. Nang biglang bumunot sa kanyang wallet si nanay ng pambayad at nang aabutan na ng pambayad ng pamasahe ang tricycle driver, ay biglang tumanggi ang tricycle driver. Wag na ho, Ale. Libre na ho. Libre na ho ito. Sobrang laki ho ng itinulong sa amin ni Mang Gaspar. Kaya kahit sa ganitong pamamaraan lamang, ay makatulong din ako kahit papano. Sambit ng tricycle driver. At ang sinabing yun ng tricycle driver ay nagdulot sa amin ng kakaibang tuwa. Dala ng matinding kagipitang dinadanas namin sa panahon ngayon. At napakalaking bagay itong libreng pamasahe. Maraming salamat ho sa inyo. Ano ho ba ang pangalan ninyo? Tanong ni Kuya Baldo. Pero wag mo nang pero ako nga pala si Kiko, pero wag mo nang wala yun. Walang anuman yun. Sinasabi ko sa inyo, kilalang kilala kami ng tatay mo nung nabubuhay pa siya. At dahil sa kanya, ay kaya kami nakapundar ng tricycle na ito. Ewan ko na lamang talaga. Mahirap na lamang magsalita. Sapagkat maraming taong sumalbahay sa inyo. Lalo na ang mga kamag-anak ninyo. At hindi lang ako nakakalam ng mga bagay na yan. Sapagkat usap-usapan yan dito sa ating lugar. Iyon nga lamang. Wala akong magagawa sa kamandag ng inggit at imbot. Walang kadugo-kaduguro yan. Kahit magkamag-anak pa kayo. Basta't na naig ang imbot at inggit, ay hindi niyan sasantuhin kahit kamag-anak pa. Dahil doon ay napatahimik na lamang ang mga kuya ko. Ako naman ay wala pa rin kamuwang-muwang sapagkat musmus pa ako nun, lalo na nung nawala ang tatay. At saka tinawag na kami ni nanay upang mamili na ng mga malagkit, bilo-bilo dito sa bayan para sa aking paparating na kaarawan. Isang araw bago ang aking 18 kaarawan, ay nagsimula na magluto si nanay. Ang aking kaarawan ay kasabay ng undas. Kung sa bagay ay nakakatawa, pero yun ang katotohanan. Bagamat pinagtatawanan ako ng mga kuya ko, ay ramdam na ramdam ko ang kanilang pagmamahal sa akin. Sa kabila ng aming kagipitan, ay talagang pinaghahanda nila ang aking kaarawan na labis nagpapatuwa sa akin. Bagamat hindi ganun kagarbo ang mga handa, ay tuwang-tuwa ako. Subalit nung mismong madaling araw ng aking kaarawan, ay kahimbingan na ng tulog. Ay bigla daw akong nawala sa bahay. At hindi ko din alam ang nangyari. Biglang nagkagulo sa aming bahay. At nakita na lamang ako nila Kuya Baldo na lumabas ng aming bahay, na ayon sa kanila ay 3:00 ng madaling araw. Samantalang ako ay walang kaalam-alam. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Pakiramdam ko ay nananaginip ako. Hanggang napagtanto ko na lamang na ang aking sarili
na nasa isang nakakatakot na lugar at papasok sa isang sementeryo dito sa amin. At kung kanina ay kinakawayan ako, ay tila nagising ako sa isang kakaibang panaginip. At pagkagising ko, ay nasa loob na ako ng aming pamamahay. Pidyong! Saan ka galing? Ano ba nangyari sa'yo? Mga katanungan sa akin nila Kuya Baldo at Kuya Berto. Hindi ko din alam, Kuya. Saan ka galing, Pidyong? Ano bang nangyari sa'yo? Saan ka nagtungo? Tanong sa akin ni Nanay. Hindi ko din po alam, Nay. Sambit ko na lamang. At hanggang sa makatulog ulit ako. Nung mga sandaling yun. Nagising muli ako ng kinagabihan. Doon ay kinausap ko si Kuya Baldo. Kuya Baldo, baka maaari mo akong samahan. Mahalaga lamang. May hahanapin tayong tao. Si Chong Alejo daw. Kailangan natin siyang puntahan. Sino? Sino yun? Sinong Chong Alejo? Baka na naman mga traidor nating kamag-anak yan. Sambit pa ni Kuya Baldo. Kuya Baldo, sa paanan daw ng mayon nakatira si Chong Alejo. Mahalaga at kailangan natin siyang puntahan sa lalong madaling panahon. Ano? Paanan ng mayon? Napakalayo. Teka, sino ba yun? Sino ba yung Chong Alejo na yun? Si Chong Alejo ay pinsan daw yun ni tatay. At kailangan natin siyang puntahan sa lalong madaling panahon, sambit ko. Kaya lamang ang layo. Biglang kumunot ang noo ni Kuya. Parang nagdadalawang isip akong samahan. Pero para sa akin, kahit hindi ako samahan ni Kuya Baldo, ay lalakad ako. Akong mag-isa. Ang importante, utos yun ni tatay. At buo na ito sa aking sarili. Wala na makakapigil. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers. Sa lahat po ng ating mga listeners. Mga silent listeners po. Mga OFW listeners mula po sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po sa pagsuporta po sa ating channel. At kung hindi po kalabisan, baka pwede pong please don't skip ads po. Napakalaking bagay po sa atin. Napakalaking tulong po sa ating channel. At paki-like na rin po ang ating mga videos para po dagdag po sa algorithm po sa ating channel para lalo po nating mapalaganap ang ating channel. Shoutout din po sa mga kaibigan po ni Boss Benji na sila Rudy the Boy Valera and family. Salamat po. Nais ko rin po magpasalamat kay Boss Ferdinand La Fortesa, ang isa sa ating mga matagal ng tagapakinig. Ganun din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Kay Boss Edgar Abuan dyan po sa may Baguio. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Val Dayot. Boss, shoutout. Boss, shoutout po. At sa mga taga Dingle Iloilo, boss, shoutout po. Maraming salamat po. At sa inyo pong security agency, shoutout po sa inyo, Boss Val. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Ritz Consulta and family. Sir Christian Vergara and family. Kay Kaeman Cueto and Ariel Cueto and family.
Rodelio Jelay Maglinaw and family, Ted Williams Amutan and family, Fascio Hernandez and family, at sa Dangkalan family sa Three Angels ni Boss Benji na sina Eliza Bryce, Aliyah Briel, Olivia Noreen Elise, at kay Ma'am Maylene Dangkalan, asawa po ni Boss Benji. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Jing Fuenzalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po, boss, sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Ariel Del Mundo. Boss, shoutout po. Kay Boss Fremogi De Vida, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Kay Boss Hads, dyan po sa may Saudi, shoutout po sa inyo, boss. Ingat kayo dyan palagi. Shoutout po sa Villaruel family, dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. From Boss Rene Villaruel, boss. Shoutout. Shoutout din po sa Pandy Pain Bake Shop at Trento, Agusan del Sur. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Robin Salvador. Boss, shoutout po. Kay Boss Marlon Bagunbon. Boss, shoutout po. Kay Boss Roel Muwalya. Boss, shoutout po. At kay Mr. Anton Nakan at kay Mr. Norbayan Gumilong. Shoutout po sa inyo. From Boss Janyo din. Shoutout po sa inyo. Ang furniture shop ng San Martin, Angon, Rizal. Shoutout po sa inyo dyan. Ang shoutout pong ito mula po kay Ma'am Arlene Malate, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Ronnie Roldan, boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Randy Salvador, boss, shoutout po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Michael Mojica Video ng Tagaytay City, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Jonathan Alano dyan po sa may Bicol, boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Joel Cabahog, boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Paul Adlaon, boss, shoutout po. Pasensya na po, medyo natagalan yung shoutout. Shoutout din po sa mga taga Katmon Boys dyan po sa may Makati. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Rene Villaruel. Shoutout po. Shoutout din po kay Jepoy, kay Jessa, at kay Fritz. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Annabeth Apruebo. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po. Maraming salamat po. Si Boss Jimmy Kua, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. At shoutout din po sa may Samahang Maralita, sa mga tagapakinig po dyan. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Jesse Manresa at sa misis po ni Boss Jesse. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Boss Rex Hunter's Adventure. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Si Ma'am Janet Verga, dyan po sa may Qatar. Ma'am, shoutout po. Maraming salamat po. Kay Boss Jun Tupas. Boss, shoutout po. Kay Boss Eduardo Ducay. Boss, shoutout po. Kay Boss Rick and Resty Alcantara. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss June G. Alcantara. Shoutout po. Kay Boss Romeo Alvarez, dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan. At sa mga taga San Jose del Monte, Bulacan, shoutout po. Ang Ngay Kokoro team, shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Boss Jeric, kay Boss Lawrence, kay Boss Javier, kay Ma'am Angie. Shoutout po sa inyo. Salamat po sa pagtulong. Maraming salamat po. Si Boss Malvin Esguera at si Boss Ronaldo Esguera, shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger and Restaurant, dyan po sa may Bucandalia, Imus, Cavite. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Si Boss Bulag na Anghel, boss, shoutout po sa iyo. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Ariando Tamor, kay Boss Christian Ed, at kay Boss Ferdinand Tamor, dyan po sa may Las Piñas. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Chris. Shoutout po. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Rosie de Mesa. Ma'am, shoutout po.
Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel. Shoutout po sa inyo. Sa family niyo po, shoutout po. Tapos Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky, shoutout sa inyo. Tapos Liay Estoque, shoutout. Tapos Edison Velasco, shoutout. Boss Rodney TV, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B, 73 dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dimpos Yumi, boss, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abiliar, may time po kayo, bisita na po sa channel po. Rochelle Abiliar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa iyo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa iyo. Boss Mad, shoutout po. Boss Lord Olivar, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron and Ma'am Lenny Fee, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa iyo, boss. May time po kayo, bisita na po sa channel, Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa iyo, boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Ploxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Ang Bless na Baka, shoutout po. Ma'am Christian, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito po sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Eliza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita ng channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss M. Slack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Joji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Mirna Buo, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po sa Kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss Diggy and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse ang Manuel at Horror Stories, may time po kayo bisita lang sa channel niyo. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erika Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freya Swirl, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout. Boss Wences 666, shoutout po. Boss John Reynolds Zakati, boss, shoutout. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang po ang like button, pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.